huli ko. Mga bati ko sa akin talagang ano no. Si Taning talaga ay kuwan ang effort talaga ay ano. Kahit tayo ay kahit ako tsaka itong mga iba siguro kahit tulog na binabanatan pa rin. Tayo ay kuwan tayo busy tayo sa pagtatrabaho pero ang effort nila grabe. Busy tayo sa pagtatrabaho para tayo mayroon tayong gastusin sa araw-araw, no? Tapos pagkatapos na tayo magpapahinga, no? Pero grabing effort ng mga kililing, ano? Mga nakakasalamuhan nating mga ano, no, mga na-encounter natin sa ating buhay-buhay, ano. Mga ganyan talaga. Sabi nga sa inyo, ano 40,000, 50,000 na ano. So, ingat-ingat po tayo, no. Ingat-ingat tayo sa ating mga nasasagap na mga salisalita tungkol sa pananampalataya kasi maraming itinanim si Taning na kalituhan, ano. Para ikaw malito, para ikaw iligaw, para iligaw yung mga taong kumbaga sa ano, nasa grade 1 pa lang, nasa grade 2, grade 5, grade 6 na pananampalataya. Tapos ay maniniwala ka sa mga ganyang tao. Tapos ay ayaw makinig sa mga tunay na nasa simbahan. Ay, yari ka. Magiging fallen away ka, magiging heretiko ka. You're going to become a heretic. You're heretic. Ito niya yung sinasabi ko na nag-aral sa UST na ano, ngayon ay depensor ng Iglesia ni Kristong Tao, no? Ang isip ay nasa talampakan habang nagdidiscuss ang kanyang teacher tungkol sa religion. Nasa talampakan ng isip o kaya hindi nakikinig, no? Sayang ang pinag-aralan mo, napakamahal pa naman ang tuition fee sa Catholic University niyan, no? Mahal ng tuition fee kasi mataas ang standard, no? Sayang. Ito, sabihin mo na. Sino nga ba yun? May nagsigaw na Maraming ganyan na mga Iglesia ni Cristo Mga ganyan ang ugali, mga tapos nag-iinaga pa na ano yung ang tawag doon? Yung nag-a-adventure, pumapasok sa kung saan napasok sa, ayan, hindi, tawag yun. Dinidiscovery kung anong meron dito, pasok sa sambahan ng mga Iglesia ni Kristong Tao. Ang ganda rito. Ang ganda dito, wow. Parang naandito ang Espiritu ng Diyos. No. Parang naandito ang Espiritu ng Diyos. Ang ganda. At ang mga babae, hiwalay sa lalaki. Wow. Siguro ito ang tunay. Di ba? Parang ito ang tunay. Tapos pumasok sa isip niya. Ito nga ang tunay kasi itong Iglesia ni Cristo sabi nung nagtuturo. Nasa Biblia, Roma 16:16. Tama. Panginoon ko po, sa wakas natagpuan ko ang tunay mong simbahan. Gusto ko patatawarin. Ngayon lang kita nakita at nakilala. Hindi na ako magsusugal mambababae. Hindi na po mga ngaliwa. Yeah?
Ang ganda ng sambahan nila. Diyos ko po, patatawa. Parang bagong-bagong pintura. Ang yaman ang ginagastos dito. At may arena tayo. Mayroon tayong pinakamalaking arena sa buong mundo. Ay, patatawa. Teka. Diyos ko, patatawa. Umingay, meron yata sila. Oh. Ang dami kong mga depensor katoliko, mga Jense, mga millennials at saka mga depensor ng Iglesia ni Cristo. Ganyan ang mga nila, ang kanilang experience sa buhay. Experience nila sa buhay. Ang experience nila sa buhay, ganun, no? Ano ba tawag doon? Nag-experience sila ano ba pwedeng tawag doon? Nakalimutan ko. Dinidiscovery nila, nag-discovery sila, pinasok nila yung pumasok sila sa sa kapilya. Ako, wow, ang ganda rito. Walang lumot-lumot ang dingding na simbahan. Parang naandito ang Espiritu ng Diyos. Samantalang doon sa simbahan namin, lumang-luma na. Tapos ang mga pare pa ang mag-sermon. Samantalang dito ang galing ng pare. Pare tuloy ng ministro. Ang galing ng ministro dito. Binabasa sa Biblia yung mga talata nila. Binabasa lahat ng turo nasa Biblia. Samantalang doon, walang Biblia. Katoliko Amerikano. Tapos, matatas ka dahil sa sigaw sila. Upo! Nakaka-touch, Diyos ko po, samantalang ang gugulo ng mga Katoliko. Ang gugulo, may mga snatcher, hold-upper, karnaper, may Diyos-Diyosan. Hindi nasimba, pero dito ang ganda. Ganda. Tapos hiwalay yung mga babae at lalaki. Ganyan ang talagang sa Diyos. Hindi yung sama-sama mga sisimba, hindi nasimba yung mga Katoliko. Pag Pasko lamang dapat sumisimba. Hindi nasimba mga Katoliko. Lahat walang bawal sa Katoliko. Tapos ang turo pa ng mga Katoliko si Maria ay Diyos. Diba? Ganda rito. Lahat binabasa sa Biblia. Samantalang sila walang Biblia. Walang bawal sa Katoliko. Samantalang dito daming bawal. Talagang sa Diyos ito. Tawarin ko lang ikaw nakatanggap. Ngayon lang kita nakilala, Panginoon. Sa tinagal-tagal ng buhay ko, ngayon ko lang ikaw na-encounter. Nandito ka lang pala. Sa Diyos ko po. 50 anyos na ako, ngayon ko lang nalaman. Dapat tundo.
So, ngayon ko lang nakita. Ha? Halos pare-pare ang experience nila eh. Nasaan kaya ang utak ng isang depensor ng INC na matanda na ngayon, Diyos ko po. Nag-aaral pa naman sa Catholic University, mahal-mahal ng tuition fee. Sinayang pagkakataong matuto at makilala si Kristo. Bugtong na anak si Kristo. Bugtong na anak, sinita. Bugtong na anak, ibig sabihin nag-iisa yun. O ba eh. Medyo may tao sa baba eh. Ay dito walang tao. Masakit ang katotohanan. It hurts. Hindi ako nagsasalita dito mga Gen Z, mga millennials, mga alpha, mga bata. Hindi ako nandito sa social media para pasakitan ko lang kayo, no? Ang simbahan ay hindi ganun, no? Kami sa apologetics, no? Mga laikong apologista, kaming mga katikista, kaming mga kung sino-sino man na naglilingkod sa simbahang Katoliko, hindi namin kayo pinapasakitan. Nagpapahayag kami ng katotohanan ng pananampalataya na pinahayag ng Panginoon si Kristo, no? Pinapahayag namin yung totoo, no? Ganun talaga eh. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, no? Kung hindi natin tatanggapin ang katotohanan, hindi tayo magiging malaya para maglingkod sa Kanya, no? Magiging ganyan tayo kagaya ng mga sinasabi ko ng mga ayaw makinig sa tunay. Ang pinakikinggan ay kung ano lamang yung gusto. Totoong-totoo yung yung mga nakasulat sa Biblia eh. Darating ang panahon na ang pakikinggan na lamang ay kung sino lamang gusto nating mapakinggan, yung mga taong ganyan. Ganyan ang kaisipan nila, kung ano lang gusto nila mapakinggan ayon sa kanilang kaisipan. Walang nonsense, ika nga. Hindi nakikinig sa nagtuturo, no? Bakit sila naligaw? Yung sinasabi ko ay, hindi nakikinig nga sa tunay eh, no? Hindi nagsisipagsimba, non-practicing, mga unchurched, no? Sabi nga sa English, mga nominal. Sabi naman ng mga taong ito na wala ka nang itinuturo kundi mali namin. Hindi lang mali ang tinuturo ko. Hindi lang mali. Ang mga palusot at saka mga panglilito na walang tinuturo yung Elmar na yan kundi mali na ang Katoliko. Hindi mali ng Katolikong tinuturo ko. Tama ng pananampalatayang Katoliko kasi yung Katoliko is most hated na pananampalataya. Ang pinaka persecuted na pananampalataya kasi yan ang tunay, no? Kita nyo, mag-research kayo ano ang pinakapunterya ng mga satanista. Simbahang Katoliko, pinupuntira niya. Pinapasok ng mga may masasamang espiritu yung simbahan, sinisira yung kanyang tabernakulo, no?
nagpapakilala pang mga ano, sinasaniban ng masamang espiritu, no? Yung mga satanista kukuha ng ah blessed sacrament, yung ano, pinakabanal-banalang sakramento ng mga Katoliko, kukuha sila. Tapos ay gagamitin nila para i-sacrilege, mamusong sa Diyos, no? San kayo maano ng ganyan na ano? Sa Katoliko lamang, kasi ang Katoliko ang tunay. Siya kasi ang tunay. Siya makakakita ka ba? Wala ka pa nang, ako wala pang nababalta na ginanya ng mga satanista. Katoliko lamang. Kasi alam nila kung alin ang tunay eh. Yung masasamang espiritu. Alam nila ang tunay at di nila kasama. Sila ba ay lalaban sa kasama nila na kukontrahin ba nila ng puspusan? No? Sila ba ay alam nila ang lalabanan nila. Yung kasama nila, hindi na nila yayayain pang maging kasama. Kasi kasama na nila eh. Mga millennials. Mga Gen Z. Mga alpha na ano, mga Gen Alpha na mga naliligaw. Ayaw makinig sa simbahan, no? Ayaw makinig sa simbahan, kunwari pa ako ang kinakalaban. Nakalagay sa simbahan 10 utos. Kaya nilalagay yung 10 utos sa simbahan kasi yan ay katuruan ng simbahan na pinaniniwalaan niya. Nakabalandra halos lahat ng simbahan, parokya. May 10 utos doon. Tapos ay sasabihin niya na, ano lang yan? Hindi na yan. Wala yan. No. Kaya nakalagay doon para sundin yun. So, wag tayong maging paham sa ating sariling karunungan. Iba ang sa Diyos kaysa sa tao lamang, no? Kagaya itong mga ROD na Diyos daw sila. Naku po, delikado kayo. Delikado kayong maging ROD. Kasi ang magiging Diyos nyo, sarili nyo na eh. Magiging Diyos na kayo eh. Hindi Diyos ang tao. Si Kristo lamang ang Diyos na naging tao. At taong Diyos na tao. Walang iba. Kasi ang Kristo, ang Kristong Panginoon natin ang nagligtas sa atin. Siyang anak ng Diyos Ama na sali-sali napapansin ko pa sariling nadidistract ako sinasabi ko. Ganyan sinasabi natin. Nakinig tayo sa mga ngaral ng simbahan, mga nagtuturo. Huwag tayong maging paham sa sarili natin. No? Kagaya ng mga iba na nakakalungkot. No? Alam nila yun, sila na rin nagsasabi, 85%. Because 85%. O, kayong 85%, no? Kayo ay 85%, no? Nasa level kayo ng ganyan. Skepticism, heresy. Halos lahat ng nandyan. Heretical, skeptics, no? Kasi ano eh, yung mga ganyan, taken for granted nga si Kristo. Oo, yes. Bakit taken for granted? Pinagsasawalang bahala si Kristo. Si Kristo ang ating Panginoon, dapat nating
Siyang nagbigay sa atin ng ating buhay. Dapat ay, kaya nga nasa unang utos yan. Kasi yan, pinakamahalagang utos. Dakilang utos. Dapat kilalanin si Kristo, mahalin. So, dapat tayo ay bago yung sarili natin. Bago mo makilala si sarili mo, dapat kilalanin mo sino yan. Sino yung Diyos na yan. Tamo, maraming naligaw kagaya nung sinasabi kong naligaw. Ayaw kasing magsipagsimba. Ayaw makinig. Gusto yung sarili lamang ako. Marunong na ako mag-renewal kahit hindi marunong na sinasabi niyong renewal. Marunong na kami, Clay. Marunong prex kami. Kami ay prex. CPYC kami. Kami ay mga depensor din. Ay, yung mga palatandaan ng pagiging unbeliever na ayaw maniwala, no? So, yung mga Gen Z, mga Gen Alpha, no? Produkto ng mga millennials na mga matitigas ang ulo. At nakakalungkot. Kaya lalong dumadami ang mga unbelievers eh. Maraming mga peking tagapagturo, peking mga mangaral, peking apostol. Akala nyo kayo lang inaano ko lahat ng mali. Dapat yan ay binubunyag ng mali. Kung ako mali ako, sasabihin ko nagkamali ako. Yung katotohanan ni Kristo, dapat nating paniwalaan. Huwag yung sarili natin. Maglaba ka muna, Elmar, bago kami maniwala sa iyo. Bigyan na lang kita ng maraming damit na bagong laba. Sige, diyan ka magtira pa. Sambahin mo siya. Hindi ka pala doon maniniwala eh. Maligo ka muna, Elma. Basa tayo ng Bible. Very unchristian at saka unchristian ang kaisipan, no? Pagka nabasa natin ang mga salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng tawag doon, prinsipyo, yes, praise the Lord, prinsipyo ng Diyos, maka-Diyos na prinsipyo. Kasi ang Katoliko ay may Bible din naman, no? Ang totoo, ang Katoliko ay sa kanya magaling yan eh. Sasabihin na naman, mali, hindi ka Katoliko ang Bible, no? May Bible ang Katoliko, no? Dapat ay yan ang basehan ng mga Katoliko. Salita ng Diyos, basehan ng mga Katoliko yan. Pero hindi lang Bible ang basehan ng Katoliko sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano po? So, basa tayo ng Bible para hindi man kayo sumisimba, parang awaan nyo na hanapin nyo si Kristo sa kanyang mga salita. Saliksikin nyo si Kristo sa Biblia na andyan siya. Ayaw nyo sumimba, di magbasa ka ng Bible. Baka sakaling tayo ay maging Katoliko. Maging tunay kayong Katoliko sa pagbabasa ng Biblia.
kabayan. Blessed Sunday everyone. Dun sa ating shoutout sa ating mga lover boy. Shoutout sa iyo. Dale, Charles, Jacob, Carl Jacob. Babalam. Hello? Hello? Asia. Janice. Raymart Almiras. Karen Dolinog Richard. Shout out po sa lahat ng mga Kristiyano. Opo. Mapagpalang linggo. Gaya na sinasabi ko, no? Yung mga millennials at saka Gen Z na mga naliligaw ng landas, no? Kayo mga Gen Z na mga Gen Z at saka Alpha, mga millennials, no? Mga hindi naliligaw, no? Mag-ingat kayo, nakapulis ko po, tatawarin. Pag linggo ay tayo ay sumimba, tayo ay huwag natin taken for granted si Kristo. Tayo ay para huwag tayong yung mga nasa level 1, level 2 ng grado ng erehiya. Huwag nyo nang pangarapin pa maging level 3, level 4, level 5. At baka hindi na kayo makabalik sa tunay na pananampalataya ng Diyos. Wala na, malayo na kayo. You are fallen away, Christian. Pagka nagkaganyan, you're going to be mahirapan kayo. Buti kung kayo kagaya ng mga nagsibalik sa Katoliko na mga dating ganyan, mga taken for granted ang simbahan, hindi pinapakinggan yung mga nagtuturo sa simbahan. Buti kung kayo makabalik pang kagaya nila, no? Ay kung hindi na, naku po, kagaya nitong defensor sa paggamit sa walang kabuluhang pananampalatayang nakuha niya, no? Sayang pag-aaral niya sa Catholic University, no? Tapos ay naging defensor pa ng mali. Tanga. Sabi ko sa inyo, maraming ganyan ngayon. Nagdi-defensor na ng kamalian kasi hindi nakilala na tunghayan yung tamang pananampalataya sa Diyos. Yung tamang Katoliko, kung ano ang Katoliko. Lumalaban sa simbahang Katoliko. Buti na lang nung araw, hindi ako ganyan eh. Hindi ako naging ganyan. Muntik na ako maging ganyan. Buti na lang tinawag ako nanay ko. Toy, hindi Katoliko yan. Huwag kang makinig dyan. Huwag kang ano dyan. Huwag kang makinig dyan. Nung bata pa kasi ako ganun eh. Meron kami sa aming lugar. May paupahan kami. May nag-upa ron. Yan, ganyan. Born again. Born ugoy. Born again na ako. Ang tanda ko pa yung sinasabi niya tungkol kay Mama Mary. Sabi niya sa akin, alam mo ba si Maria? Maraming anak? Marami daw anak si Mama Mary. Ako naman, bata pa ako, wala pa akong kalam-alam. Hindi pa ako palasimba noon. Wala akong kaalam-alam talaga sa pananampalatayang Katoliko, bagamat ako ay nabinyagan. Tayo ay isa ako sa nominal Catholic noon. Hindi nga nasimbi, walang kaalam-alam. Hindi nominal Catholic nga. Tayo noon ay ganon. Wala tayong kaalam-alam. Pero kung may alam tayo noon, yari sa akin yun noong araw. Bata pa kasi tayo noon eh. Siguro mga 15 years old pa lang tayo noon, 16. 15. Wala pa tayong kalam-alam noon. Bagamat tayo nakarinig ng katisismo.
Hindi pa tayo masyadong ano nun, no? Sabi si Mama Mary daw. Si Mama Mary, alam mo ba? Si Mama Mary, maraming anak. Sabi niya. Marami ba? Tawag-tawag ako ng tatay at nanay. Toy, parito ka, Toy. Toy, 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 parito ka. Bulong-bulong sa akin ng nanay ko. Alam mo bang hindi Katolik yan, huwag kang makinig dyan. Kung yung sabihin ngayon yung sabihin sa kanya, patay kayo sa akin. Marami daw anak si Jesus, si Mama Mary. Maraming anak si Mama Mary, sabi niya.